Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports and welcome back sa ating Pauka Sports Quick Podcast natin ngayong umaga po ng December 23. Malapit na ang Pasko. Unfortunately, para po sa ating isang basketball player na controversial na si Jan Amores, hindi magiging merry ang Christmas. Pag-usapan po natin kung ano ba, totoo na ba ito at ano ngayon mangyari kay Jan Amores. At syempre, ano ba ang lesson na ating natutunan po dito po sa nangyari po kay Jan Amores? Sayang, no? Sayang redemption story na sana. Ngayon, naging ganito pa. Pag-usapan po natin. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Okay. So, nung una talaga, hindi ako makapaniwala. I have to check kasi nakita ko kagad may mga nag-post sa social media. Alam naman natin yung sa social media, hindi lahat totoo. So, nag-message ako sa kilala ko sa Games and Amusement Board about this. And then, pumunta na rin ako sa Facebook page ng Games and Amusement Board kasi syempre, sila yung nag-revoke. So, nakita ko na uploaded at least 3 article. May Philstar, may ABS-CBN video pa nga. So, sabi ko, totoo na. So, this is not very good news para po kay Jan Amores. Tinignan ko yung Wikipedia niya, no? 25 years old pa lang itong si Jan Amores. He has played sa JRU, so of course, Northport Batang-Pierre, Muntinlupa naglaro din at saka sa Zamboanga Valiente. Sobrang nakakapanghinayang kasi bata pa siya at may talento siya sa basketball. Hindi naman natin pwedeng sabihin na wala kasi nakaabot po siya hanggang sa PBA level. Alam naman natin yung PBA level is the highest level of professional basketball dito po sa Pilipinas. So, unfortunately, ito na nga tayo. So, sa mga hindi po nakakalam, si Jan Amores po ay, controversial na yan. Nanununtok na yan. College pa lang eh. Pero ang pinakamatindi pong nangyari, outside pa sa kanya pong laro, no? Meron siyang sinalian na parang pick-up game sa Laguna, tapos may pustahan na 4,000 at doon nagsimula ang lahat. Ang pinakamasaklap na huli sa video na parang nag-iinit na naman ng ulo ni Jan Amores, may baril. So, alam naman natin pag may baril, talagang delikado. So, dinimenda siya ng frustrated homicide. So, that's a big deal. Napakalaking bagay pag ganun. Kaya, nakapanginayang talaga, no? Nakakailang beses na to na pagbigyan. Redemption story na nga, sabi ko. Tapos, sinasabihin na siya rin mag-counseling. So, unfortunately, he had to learn his lesson the hard way. So, nakakalungkot kasi ito mismo, nakilala ko muna mismo ito si Jan Amores, no? Pag magsalita ito, para akala mo, napakalambing magsalita, no? At least sa mga interviews ko sa kanya. Kasi minsan nakakapunta rin ako sa Philippine Basketball Association. So, tayong talaga. At saka naglaro din siya sa Zamboanga Valientes, which is, kilala natin yung may-ari, si Sir Juni. They are really giving this kid a chance. Unfortunately, he messed it up. And what's the lesson that we learned? Actually po, no, sa panahon ngayon, lalo na sa social media where everyone has the rights, and lalo na rin sa panahon ngayon na bawat galaw mo nahuhuli ng camera, no? Kala mo nasa bundok ka na, may CCTV pala. Kala mo madilim, yung pala kita ka pa rin sa CCTV. So, lalo na pag atleta ka, lalo na ang tangkad mo. 6'2" yan si Jan Amores. And kitang-kita siya. Sikat pa siya, kilala siya. So talagang bawat galaw niya ay mapapansin. Hindi lang sa loob ng basketball court. It is important, no? Sa lahat po ng atleta, mapa-basketball, mapa-boxing, no? That these professionals or us, hindi lang profession, lalo na pag professional ka, lalo na pag celebrity ka or influencer ka, you need to act professional and accordingly, no? Well, alam naman natin na sa social media, yan ang sumisikat, yan ang nagva-viral. So, nag-viral kagad yung video na yun at napag-usapan po ka ng karamihan. So, nasuspindi siya ng PBA for one conference and then with no pay. Sabi ko, okay parang mga mapagbibigyan pa rin eh. Pero ito, kakalabas lang sa balita na mukhang wala na yata, naubos na yata ang PC ng mga tao. No? At siya po ay na-revoke ng license ng GAB. So sa mga hindi po nakakalam, ang GAB po ay ang Games and Amusement Board. Sila po yung in charge sa lahat po ng professional sports dito po sa Pilipinas. I think lahat, no? I know basketball, boxing, volleyball, football. So pag wala kang lisensya galing GAB,
ibig sabihin, hindi ka pwedeng swelduhan, hindi ka makapagtrabaho as a professional sports athlete. So, ang problema niyan ngayon, kahit gaano ka kagaling, wala nang kukuha sa'yo. So, pwede siyang maglaro sa mga liga-ligang labas. So, pag mga pick-up games ngayon, ah, ah, pwede naman. Sikat pa rin, may notoriety siya. Pwede niya magamit yan. Unfortunately, as a professional, which is livelihood, kasi iba yung pick-up games, yung mga ganyan, mga 4,000, 10,000 maglalaro ka, hindi mo alam kung kailan ka makakalaro dyan. So, di naman natin masabi na ganun kagaling si Jan Amores na para kuhanin siya ng mga pick-up games. Pero mukhang gano'n na lang talaga ang pwede niyang gawin. Unless maghanap siya ng ibang trabaho. Sa ibang bansa naman, pwede. No? Pwede kang maghanap sa ibang bansa kasi yung scope naman ng Games and Amusement Board, Pilipinas lang naman yan eh. Pero syempre, yung influence niyan, let's say you're going to Japan, Korea, or wherever league na may interested sa'yo, magba-background check pa rin yan. At pag nag-background check po yung mga yan, siguradong ang lapag niyan sa Games and Amusement Board. So, pag may record ka dyan, mahihirapan ka talaga. So, it can influence the decision of kung sino yung kukuha sa parang sa normal na trabaho. So, it's really hard, no? Especially for Jan Amores. As a person, we feel bad, but I think this is, para sa akin, sa Games and Amusement Board, this is the right decision. Buti na lang yung Games and Amusement Board, ganito yung decision. I don't know, maybe pwedeng maging indefinite or years, tingnan siguro yung kanyang But it's hard to say now kung ano yung magiging, kumbaga, it's hard naman sabihin na, kumbaga, na kumbaga, i-review pa siya. Who knows, di ba? Kasi sabi nga, sa Japan nga, sa boxing, meron pong boxer, Luis Neri, indefinite suspension, pero na-lift. Pero kasi siya, nakakalaro siya sa ibang lugar. At nagpapakita siya ng, kumbaga, meron siyang way para i-prove yung sarili niya na nagbago na siya, na he is a great athlete. Sa basketball, hindi ko lang alam kung paano yan. Especially if you don't have the means to share it, and that's a problem. So it's really a gloomy future in reference to the sports part of the kumbaga future of Jan Amores. Pero graduate naman siya sa JRU, di ba? So he might have to think about other careers, no? And hindi pa naman tapos ang buhay ni Jan Amores. He can still be great doing something else, at least sa Pilipinas. He can still turn this around as a redemption story. Kaso what he needs to do first is fix his anger management issue. Sa panahon ngayon, lalo na again, like ako, well, hindi naman ako gano'ng kakilala, pero nakikita mo yung mga tao na tinitrigger tayo, and then talagang papainitin ang ulo natin to the point na gusto nating manakit. But as someone that has influence, as someone has the followings, we have to keep our composure. We have to do it the proper way. There's always a way on how we can, kumbaga, paano natin i-reprimand or how we can fight back. Unfortunately, it's not with violence, kasi violence leads to this kind of situation, lalo na pag meron kang baril. And everyone, can if you have the money, you can buy it, you can get a license. But yun nga, hindi ko alam kung lisensyado pa yun, kasi who would give him a license after yung mga history niya of anger management, delikado talaga yun. So, yun lang po. Ano ang, siguro, ang tanong ko sa inyo, ano na ngayon kay Jan Amores? How do you feel about this news of Jan Amores having his license revoked by the Games and Amusement Board? Let me know in the comment section, and if sa basketball po, usually hindi ako nagagawa ng mga ganitong podcast kasi I don't know much about the basketball aside from boxing. Sa boxing kasi marami akong mga boxingero nakakausap eh. Pero si Jan Amores, nakakausap ko siya, yung Zamboanga Valientes, nakapunta rin ako sa PBA. But the deeper story like this, we don't really know everything. So that's why wala masyado sa mga traits sa basketball lang. But if there's anything po that you want me to cover or want me to react on regarding basketball or any other sports, but preferably basketball, boxing, and MMA, let me know in the comment section. And if bago ka pa lang dito, please comment, share, and subscribe po sa Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, sa lahat ng social media meron po tayo. Salamat guys. Let me know what you think in the comment section. Don't forget to share if at least kahit paano na-entertain ka or na-inform ka sa ating pong podcast or content for the day.